God. Hallelujah. I got all hope in Jesus' name. In Jesus' name. Ano po, may prayer request. Praise God. Tayo po ay manalangin po sa Panginoon sa ating prayer request. Mayroon pong prayer request dito. Ingatan kami ni Lord sa aming flight pauwing December 24 sa Davao. At Rubin Honyo at saka si Bangbang Honyo, Mr. and Mrs. Honyo family, Father Rubin, si May at saka si Bangbang. Mayroon bang prayer request dito? Is there any prayer request? Pag-pray natin po ang ating pong kapatid, si Sister Tis Lagremas ay nagsend siya ng message na may karamdaman siya at kaya hindi siya nakarating dito dahil po sa hindi may iwasan, mayroon pong dumarating ng mga sakit. Kailangan pag-pray natin sa Panginoon. Praise God. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, bless niyo po Panginoon ang bawat isa. Bless niyo po Panginoon ang iyong lingkod po Panginoon. Bless niyo po Panginoon ang Honyo family. Sister Panginoon May Honyo, si Brother Ruben Panginoon Honyo, si Bangbang Panginoon Honyo. Ugaan ang kanilang pag-uwi, Panginoon, sa Davao, Panginoon, itong December 24, Panginoon. Naniwala kami mayroon kang po, Panginoon, Lord, hallelujah, protection sa iyong mga anak. Naniwala kami po, Panginoon, mayroon pong gabay patnubay, Panginoon, sa pagkakang nagsabi, all our ways, acknowledge thee, and you will direct our path po, Panginoon, Lord, hallelujah, in the name of Jesus Christ, let your guardian angel protect upon them, in the name of Jesus. Ganin po, Panginoon, Sister Tis Lagrimas po, Panginoon. O ganipuin mo ang kanyang katawan, Panginoon. Alisin ang mga karamdaman man. Alisin mga sakit karamdaman in Jesus' name. Alisin mga pisit mga salot man in the name of Jesus Christ. Hallelujah! Naniwala kami po, Panginoon, Lord. Mayroon kang gagawin po, Panginoon, sa bawat isa po, Panginoon, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. O God, naniwala kami po, Panginoon, mayroon ka po, Panginoon, hallelujah, ang Espiritu Santo, o God, na mag-aliw, Panginoon, mayroon kang banal na anghel po, Panginoon, na guardian, magabay patubay sa iyong mga anak po, Panginoon, Lord. Naniwala kami po, Panginoon, ikaw ang Diyos mga gamot, ikaw nagsabi, Panginoon, you are wounded for transgression, you are bruised for our iniquity, that is ties with our peace, pasapandi by your stripe and health, by your stripe and health sa iyong mga latay, gumaling kami, Ama, in the name of Jesus Christ, hallelujah, 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 oh, hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, there's nothing impossible upon thee, O God. All things are possible, Panginoon, Lord, in Luke chapter 1, verse 37. O God, we believe you, Lord. Hallelujah. We give you praise and honor, O God. We magnify your name in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Purihin natin ang Panginoon once again. Hallelujah. 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 Amen and amen. Praise God. Ang ating pong tatalakayin ngayon ang continuation po sa ating pong team po sa pagbalik ng ating Panginoon, ang ating pong Thanksgiving anniversary, ang sign of the end, ang mga tanda sa katapusan. According to Matthew chapter 24 verse 3 and verse 14, it said, as he sat upon the Mount of Olives, the disciple came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? He says in verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Praise God. Once again, we will pray to the Lord. Hallelujah. Sa ating mga kamay sa Panginoon, Almighty God, bless niyo po, Panginoon, bawat isa nagpupuri sa iyo as we raise our hands, as we lift our hands to you, Lord. We can do nothing without you. Oh God, in Jesus' name, let your Shekinah glory dwell upon this place. Let your Shekinah glory, hallelujah, descending upon this place in the name of Jesus Christ. Hallelujah! As we ascend your hallelujah, Lord, praise to thee, Panginoon, Lord. Makarating ang aming pagpupuri sa iyo, makarating ang aming panalangin sa iyo, ang aming pagsusumawa sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Bless everyone, Panginoon. Hallelujah. As we worship you, Lord, you inhabit
the praises of your people. Ikaw na anahan sa pagpupuri ng mga anak in the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Lord, alam mo sa kabalhat lang. Nagawan di mo nagsakit aming po tinatalian sinasaway. In Jesus' name. In Jesus' name. I declare healing. I declare miracle. I declare Bible. Hallelujah. I declare salvation to them that believe upon thee, O God. All things are possible, O Lord. As many as believe upon thee, O God. O God, shall be saved in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, amen and amen. Lahat na sabi, thank you, Jesus! Amen and amen. Kamayan natin ang ating tabi. Sabi natin, ang mga tanda ng huling kapanahunan at ang katapusan. So mga tanda po ang ating pong tatalakayan ngayon ng huling kapanahunan. Kaya't kinakailangan magiging handa po tayo. Praise God. Salamat sa Panginoon na narito ka ngayon at noong linggo puno tayo. Ngayon po ay praise God. Naniniwala ko, praise God sa Panginoon. Mayroon po tayong mga dahilan ba ang sabi ng Panginoon ay wala tayong idadahilan sa Panginoon. In Romans chapter 1 verse 20 said, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that men without excuse. Ipinahayag ng Panginoon ang mga bagay na hindi nakikita at nakikita at ang kanyang walang hanggang kapangyarihan upang wala na tayong excuses, wala na tayong dahilan. Ipinahayag ng Panginoon ang lahat ng mga bagay para wala tayong idadahilan. Amen. Praise God. Hallelujah. Binabati kayo sa pagmamahal ng Panginoon. Praise God. Amen. Hallelujah. In behalf of the Lord Jesus Christ Ministry, praise God, binabati ko kayo, hallelujah, ng blessing ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang, hallelujah, walang hanggang pag-ibig, ang kanyang walang hanggang, hallelujah, kapangyarihan. Kung tayo nagpupuri sa Panginoon, kung tayo magsamba sa Panginoon, God inhabits the praises of His people. Amen ba? Amen and amen, hallelujah. Praise God, salamat sa Panginoon. Narito kayo at ang ating pong tatalakayan, very important po mga kapatid, ang mga tanda sa huling kapanahunan ngayon. Praise God, December 24, nag-sponsor po si Brother Sunny Ramos at alas sa December 24. Almighty God, once again, we add another prayer request po, Panginoon, si Brother Sunny Ramos po, Panginoon, ay nagbigay nga siya ng pledges at ang kanyang, Panginoon, Lord, give away, Panginoon, sa Thanksgiving last Sunday po, Panginoon, Lord, sa Thanksgiving anniversary. Bless, Panginoon, him, Panginoon, as he, Panginoon, go to their work po, Panginoon, in abroad po, Panginoon. Bless them, Panginoon, Lord. Hallelujah, in Jesus' name. Bless, Panginoon, their company, Panginoon. Bless this household. Bless also, Panginoon, their employer po, Panginoon, Lord, na sila po, Panginoon, maging mabait, Panginoon, sa Kanya. At ganoon, bigyan mo siya ng pagpapala, Panginoon, sapagkat Ikaw nagsasabi, Panginoon, the blessing of the Lord make it rich, and He added no sorrow in it. In Proverbs chapter 13, verse 22, I believe, Panginoon, Lord, ang mga pagpapala ito walang kalungkutan dahil Ikaw ang pinagmula ng pagpapala. Silver and gold is mine. You said, Panginoon, Haggai chapter 2, verse 8, salamat po, Ama, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon. Muli po, nagpapasalamat tayo. Pasalamat ako sa inyo na nagbigay po tayo ng giveaway at masisiyahan naman tayo. At hindi naman tayo tinulan ng Panginoon at may mga sobra pa nga ng mga pagkain. At inyong mga pledges ay binili natin ng pagkain para ang hindi nakadala ay makakain. Persama naman sa Panginoon. Palakpakan sa lahat na sabi, thank you, Jesus! Amen! Puri ng Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagandang loob. Praise God! Salamat sa Panginoon. Narito po ang ating po kapatid, Sister Melba at saka si Brother Bobby Alcorna. Praise God! Hallelujah! Binabati kayo ng Hallelujah! Merry Christmas! Happy New Year sa inyong mag-asawa. God is good all the time. Amen ba? Ang Diyos ay mabuti. Nagpapagaling siya. Nagbigay siya ng himala sa sino mang sumampalataya at naniniwala po sa Kanya. Amen ba?
So today, ang ating pong paksa ay ang mga tanda sa katapusan. Ang mga tanda sa katapusan, ulitin ko ang sabi po sa banal na kasulatan, sa verse 3, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siya na tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang sinasabi ninyo? Ano ba ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? At ang katapusan ng mundo. At sinabi niya sa 14, sa verse 14, Matthew chapter 24, verse 14, ipapangaral sa buong sanglibutan ang magandang balita. Ito tungkol sa karya ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Sa English, but this gospel shall be preached throughout the world for a witness unto all nations, then shall the end come. So kailangan ikaw magpatotoo, ikaw mangaral, at magtuturo para darating na ang Panginoon. Naniniwala ba tayo darating ng Panginoon? Amen ba? Hallelujah! Ibig sabihin ba tungkulin po tayo sa Panginoon? Huwag tayo mananahimik. You will not be satisfied. You will be bored. Maboboredom ka. Maiinip kapag wala kang ginagawa. If you are doing nothing, you will be, mga kapatid, worry and trouble. But if you are doing in the kingdom of God, God will give you joy. God will give you happiness. God will give you satisfaction in your life. For it is the heartbeat of God to reach out more souls. Yan ang pintig ng Panginoon na aabutin natin ang mga kaluluwa na hindi pa naabot, hindi pa naligtas. Amen po rin natin ang Panginoon. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise God. So ang sabi po sa sign and it is a global. No, narinig natin mayroon pong mga war and rumors of wars, digmaan sa iba't ibang lugar, digmaan ng diyan mga kapatid sa Iraq, digmaan sa Iran, digmaan sa Israel versus mga kapatid, Iran, digmaan mga kapatid sa Russia at saka Ukraine. Hanggang ngayon patuloy pa na sila, kaya nga nagbabanta ng digmaan man sa iba't ibang lugar. Ngunit yan po ang mga hula sa banal na kasulatan. At ang sabi, heart man will be failure. Ang puso ng tao ay nabibigo. So, mabibigo ka man. Ngunit ang Diyos ay nagbigay ng paalaala. Praise God. Kapag may pagmamahal ka sa Panginoon, love of God never fail. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, Panginoon, God, ang love never fail. Ang pag-ibig mo sa Diyos, ang may pag-ibig mula sa Diyos ay walang pagkabigo. Kapag nabigo ka man, hindi tunay na pag-ibig yan dahil ang pag-ibig sa Diyos walang pagkabigo. Palakaran ng Panginoon. Kaya nga, we will accept mga kapatid, failure because it is not the will of God. If it is the will of God, there is no failure. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! At ganyan sabi dyan, at mayroon ng immorality, kaya laganan pong immorality ng buong mundo. Ang immoralidad at laganan po ang mga lindol. Lumalakas ang mga lindol. Ang dami pong namatay sa lindol, baha, at ganun rin mayroon pong poverty, famine, and pestilence. Kahirapan, kagutuman, at mga piste. O nakaraan lang ng COVID-19 ay more than 7 million po ang pumanaw sa piste na yon. So, salamat sa Panginoon, buhay ka at buhay ako dahil mayroon pong layunin ng Panginoon. Mayroon papagawa sa iyo ng Panginoon. Hallelujah, sabihin mo, salamat po Panginoon na buhay ako. Salamat po Panginoon sa kalakasan. Salamat po sa iyo pong pag-iingat sa akin. Amen ba? Sa kabila ng mga kahirapan, mga pisit, mga salot, nandyan ka Panginoon. Hallelujah. At ang palatandaan, ang sabi diyan sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4, man is lover pleasure than lovers of God. Ang tao ay mahilig sa kalayawan kaysa pagmamahal sa Diyos. Kaya kung ikaw mahilig sa kalayawan, yan ay nakahula sa banal na kasulatan.
Kailangan natin, mahalin natin ang Diyos. Huwag natin iwanan ang Diyos. Unahin natin ang Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, sige, first, the kingdom of God and His righteousness shall be added unto you. Unahin mo ang Diyos. Huwag mo siya ihuli. Huwag mo siya pangalawa. Kailangan number one ang Panginoon. Sabi ng, ikaw po ang number one. Amen ba? Ikaw ang nauna sa aking buhay. Amen po rin ng Panginoon. Sa hallelujah, sa Paskong ito, sa New Year nito, sabi niya, ikaw ng number one para hindi ako mahuli, para hindi ako mabibigo dahil ikaw ang nauna sa aking buhay. Amen ba? Yan po. So, ang sunod na talatandaan na knowledge increase in Daniel chapter 12 verse 4, the sign of the end time na many going to and fro and knowledge will be increased. Parot parito, tingin ng mga tao, iba nagbabakasyon, iba pupunta sa ibang bansa, iba parot parito, ngunit po, at ang sabi dyan, ang karunungan ay lumalago. Ngayon, mga kabataan ay matatalino na ngayon kaysa mga matatanda. No? Masusuri sila. At iba, marami mga scientist na ngayon, marami natutuklasan ngayon. Ang mga na-invento na mga tao, may invention ngayon. Kapag hindi mo makokontrol ay hindi natin papasako sa Panginoon, ikaw mabibigo at ikaw malilinlang. Kaya na kailangan huwag tayong mapalinlang sa gawa ng kaaway. Amen ba? Huwag tayong mapalinlang sa gawa ng kaaway, mga kapatid. Dahil ang kaaway ay manilinlang po, mga kapatid. The devil is a roaring lion seeking whom he may devour. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Ang diablo umuungal, umatungal, umahanap na kanyang masisila. Kailangan huwag tayo mapalinlang sa kaaway, mga kapatid. Kinakailangan maging alerto po tayo. Amen ba? Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Alam mo po, mga kapatid, ng sign na sa kahuling kapanahunan at ang mga naniwala sa mga tao ay nanggaling po sa unggoy, hindi po tayo unggoy, hindi po tayo hayop. Kundi tayo ay wangis ng Diyos. Hindi po sabi sa mga kasulatan, we are the image of God, created the image of God in kapatid, Genesis chapter 1 verse 26. So, another po na sign, an Antichrist will reign in Jerusalem. Ito ang mga palatandaan na itatayo po ang third temple at maghahari po doon si Antichrist. Upo siya at magproklama siya na siya nga ang Mesiyas. Kaya hindi magkapatataka, marami po nagpapanggap na sila si Kristo, ako ang Diyos, ako si Mesiyas. Pero yan kaganapan sa hula ng Panginoon. Huwag tayo magpalinlang dahil isa lamang ang Kristo na nabayugoy sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! At siya ay hindi nga mabayugoy sa krus ng Kalbaryo. Siya ay babalik upang iligtas niya tayo, upang kukunin niya ang mga banal. Hallelujah! Sa isang mata, kukunin ka ng Panginoon. Kung ikaw at ako naging matapat sa Kanya, ang iyong katawan, kaluluwa at espiritu sa Panginoon. Amen ba? Purin natin Panginoon. Hallelujah! So, the New Age movement, yung mga bagong mga edad ngayon, ay mga millennial ngayon, ay mayroon po silang mga iba't ibang mga movement, mga gawain, mga grupo. So, ang sabi dyan, yan ang mga sistema po ni Antichrist, yan mga sistema niyang ang computer ay ang code pala ng computer, kung tandaan natin, kapag nasira ang computer mo, kapag hindi gumana, i-type mo lang ang 666. Gagana yan. Ang yan lang code ng computer. 666. Ang code ng computer, ganda natin 666 dahil hawak po ng diablo, hawak po ng Antichrist. Hello? Yan po ang palatandaan. At ngayon, gusto po ni Antichrist na initiation niya ang rituals ng marking system. Yan, marking system yan, tinatawag na itatak sa tao at i-injection sa tao. Ilagay sa tao ang system niya. Yan po ang microchip o biochip. Hindi ba nangyari na sa ibang lugar, sa Sweden, ay mayroon na po. Ang dami na ako na nagkaroon ng microchip at pinapairal po na kapag mayroon kang chip na sa iyong kakamay at sa kanyang noo, pag-aari ka na ni Antichrist. Kaya kanyang ikukontrolin na po. Dahil ang tao magiging human robot na. Kaya
binababala sa bawat isa na huwag ka magpalagay na tatak ng Antichrist. Kinakailangan malagyan tayo ng Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah! Kailangan natin ang silyo ng Espiritu ng Panginoon. Sinabi po sa Ephesians chapter 4, verse 30, "Grieve not the Spirit of God, whereby ye are sealed in the day of redemption." Huwag mong tanggapin ang microchip na yon. Yun, ang biochip na yun, itatak na ikaw kukontrolin ni Antichrist. Kaya kailangan mo ang Espiritu ng Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, "Lord, kailangan ko yung Espiritu Santo." Amen ba? Kailangan ko, Panginoon, yung Espiritu Santo para ikaw maghari sa akin. Hindi si Satanas maghari sa akin. Hindi si Satanas magkontrol sa akin. Kinakailangan, Panginoon, ikaw ang maghari sa buhay ko. Amen ba? Alam niyo po, kapag wala kang Espiritu Santo, you are in the bondage of Satan. Kahit ka nanampalataya, kapag ikaw ay hindi mapuspos ng Espiritu Santo, maging bondage ka sa Satanas. Ibig sabihin, maging alipin ka ni Satanas. Maging slave ka niya. Kaya nga, sabi dito, those who refuse to worship the best is the result is death. Ayaw mo tatanggap sa kanya, ay papatayin niya. Hindi ba sinasabi sa Revelation chapter 16, chapter 13, verse 15, "Whosoever will not receive the mark shall be killed." Kaya papatayin niya. Kaya ang number niyan, bata, matanda, mahirap at mayaman, ay by force na tatanggapin ang tatak na yan. Ang sabi nila ay, spiritual naman yan. Ay, hindi man yan mangyayari yan. Nangyayari na ngayon yan. Ibig sabihin, narito na tayo sa huling kapanahunan. Naririto na tayo sa kaganapan ng hula ng salita ng Panginoon. Kaya, kung may kamatayan man, bubuhay ka ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo sa Philippians chapter 1, verse 21, "For me to live is Christ, and to die is gain." Kaya binababala ko sa inyo, sa bawat isa, kung magpairaling man ang maging system ng biochip o microchip, kailangan huwag ka magpatatak. Sabihin mo, huwag ako magpatatak. Ayaw ko tatanggapin yan. Di ba, amen? Mula ngayon, iproklama, ayaw ko tatanggapin yan. Tatanggapin ko ang silo ng Espiritu ng Panginoon. Amen. Napurin natin ang Panginoon. Ito'y babala. Praise God sa bawat isa sa atin. Kaya, ang outline po sa last generation, narito na tayo sa huling kapanahunan. Narito na tayo sa huling kapanahunan, kaibigan, kapatid. The false Christ deception. Yan po, ating mababasa yan sa Matthew chapter 24. Yan po ang mga palatandaan na marami pong makapanggap na sila si Kristo, sila ang Diyos. At wars, famines, and earthquake, yan ang palatandaan. Persecution because of the gospel. Sa Middle East, inuusig ang mga Christian. Sa China, inuusig. Sa iba't ibang bansa, inuusig. Kung dito sa Pilipinas, magpasalamat ka sa Panginoon, wala pang pag-uusig. Ngunit po, tayo po, hallelujah, magpasalamat sa Panginoon na iniingatan tayo ng Panginoon. Mahal ng Panginoon, hallelujah, Pilipinas, dahil iniingatan niya tayo. Amen! Hallelujah! Woo! Magpasalamat ka sa Panginoon na malaya po tayo. Malaya tayo magsampa. Malaya tayo magpupuri sa Panginoon sa ibang lugar. Bawal magsampa. Bawal magpupuri. Bawal magbasa ng Biblia. Yan po. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya nga, ang palatandaan pa, the gospel shall be preached in all the world for a witness, and the end shall come. Sabihin mo ngayon, kailangan ko ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon. Sabihin mo ngayon, i-announce mo, i-proclaim mo sa iyong bibig, Lord, ipapangaral ko yung mga salita upang darating ka na. Sabihin natin, Lord, ipapangaral ko ang iyong mga salita dahil darating ka na. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord, I will preach your gospel, Panginoon, and the end shall come. Kailangan mo ipapangaral, huwag tayong mahiya. Dahil kapag hindi ka mangaral, kapag hindi ka magsasalita, si Satanas ay magsalita sa iyo. Kapag hindi ka magsalita, si Satanas ay magsasalita sa iyo. Kailangan mo ay magsalita. You need to speak out. Sabihin, Lord, I promise, I will speak, Lord. I will teach, Lord. I will proclaim the gospel. Nasa din na kami, Lord, I promise. I will teach the gospel. Hallelujah. I will preach the gospel. Amen. Purihin natin ang Panginoon.
Kaya Antichrist will persecute the Jews. Ang Antichrist ay iusigin niya ang mga Hudyo dahil ang ayaw tumanggap sa kanya, usigin niya. At ang palatandaan, ang langit magdidilim at mayayanig ang kalangitan at mahayag ang pagbabalik ng Panginoon. Kapag malaglag ang mga bituin sa kalangitan, magkaroon ng asteroid babagsak at magkaroon ng kadiliman, diyan na mahayag ang pagbalik ng ating Panginoon. Amen ba? And then Christ appears in the cloud, mga kapatid, in Matthew chapter 24. Yan po ang sinasabi po, mga kapatid, verse 36 hanggang 34. And Revelation, yan po, ang pagkatapos na nakukunin ng Panginoon ang kanyang mga banal, magkaroon po ng matindi pong salot. Yan palatandaan. The grievous sores, ibig sabihin, matinding sugat na hindi gumagaling kahit anong gamot. Dahil salot yan. Ayon po sa Revelation chapter, mga kapatid, 15. Verse 1 hanggang mga kapatid, 1 and 2. Sabi daw, Revelation chapter 16, verse 1 and 2. Matinding sugat na hindi po na gumagaling. At ang tubig ay magiging dugo. Ang tubig sa dagat ay magiging dugo. At ang rivers and fountain became blood. Maging dugo rin ang mga tubig sa karagatan, tubig sa ilog. At ang init ay matinding init na magsusunog po sa mga balat ng tao. Yan sabi doon, sun will scorches men with fire. Yan po, mga kapatid. So, ang init na yon, painit na painit. Ang sabi sa mga kasulatan, matindi pang init. Na matinding init. Kaya kahit anong aircon mo, hindi pa rin yan. Dahil yan ang palatandaan na painit na maging mainit ang pagmamahal natin sa Panginoon. Di ba? Amen? Ang kaharian ni Antichrist ay didilim. Kasi ang Diyos ay may hawak ng kalangitan at mga araw at ang mga bituin at ang buwan. At ang Euphrates River ay tutuyo. Naniniwala kayo na tutuyo ang Euphrates River sa mga yan ay ilog niya na napakalawak. Pero ngayon po, natutuyo na. Hello? Ibig sabihin, kaganapan ng mula ng Panginoon, natutuyo ng river, Euphrates River. Dahil dyan dadaan ang mga sundalo na lulusob sa Israel. Lahat ng mga bansa, ang mga bansa na hindi kakampi ng Panginoon. So lahat ng mga bansa. At ang mga tanda, babagsak ang mga yelo. Ang lalaking yelo yun, mga kapatid. Hailstone, an earthquake, and lightning. Magkaroon ng tinding lindol na hindi pa nagaganap. Hello? Okay? Tayo ba ay prepared? Amen? Tayo bang handa, mga kapatid? Hallelujah, sa tanda na ito, kailangan may papangaral na salita ng Panginoon upang darating ang Panginoon. Hindi ka mahimik, hindi ka, mga kapatid, pipi, kundi magsasalita ka na. Kaya marami naging pipi kasi ayaw magsalita. Kapag hindi ka magpupuri sa Panginoon, tanda na maging, sabi niya sa mga, sige, manahimik ka na lang. Sabi mo sa Panginoon, ayaw ko manahimik, magpupuri ako sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Sasamba ko sa Panginoon, magsasalita ako. Hallelujah! Ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nakapagligtas, ang Diyos ay magagamot, ang Diyos ay magpapagaling sa aking buhay. Amen ba? Praise God! Ngayon po, ito pala tandaan, sabi nila, petition po sa ibang bansa, do not introduce the digital ID card. Nagpipetition po ang UK government na nag-sign up na kailangan na huwag tatanggapin ang system ng ID system. Ilan ang almost 3 million. 2,972,466 nag-sign up. Kailan yan debate nila nung December 8. Nung December 8 lang 2025. Yan ang palatandaan na gusto po, papairalin po ni Antichrist na ang ID system
Hindi ba dito sa Pilipinas ay minapairal po na national ID? Hindi lang yan ang national ID. Kaya pairalin yan ang digital ID dahil dyan po ang microchip maging ID na ng tao. Kapag mangyayari na sumang-ayon ng lahat ng ID system, ang ID ay makard mawala at ilagay na sa kamay at sa noo. Kaya kinakailangan tayo maging prepared sa Panginoon, tayo mangaral sa salita ng Panginoon, darating ang Panginoon, kinakailangan tayo, hallelujah, maging handa, amen po rin ng Panginoon. Kaya sila ay we-will-ga. Ang mga tao sa UK, we stand for freedom. We stand against the digital ID. Join us, sila ay nag-will-ga na ayaw namin ang ID na yan. Gusto namin ang kalayaan. Salamat sa Panginoon, binigyan pa tayo ng kalayaan ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng kalayaan ng ating Panginoon. Kaya nga si Satanas na mamayagpag, naglagay na siya ng monumento sa Capitol Hills ng mga kapatid doon po sa Amerika. Mayroon siyang nalagay ng Satanic Temple na ang mukha niya ay goat, kambing, may sungay. Pagkatapos, tao siya. At ngayon sinasamba na mga bata. Kasi inaalay ng mga bata. Kasi mga bata na walang malay. Kinakain magkamalay po ang mga kabataan, mga kapatid. Kaya kinakain magkamalay po tayo. Magkaroon tayo ng kaunawaan ng salita ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon sa Banal na Kasulatan, the fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. In Proverbs chapter 1 verse 7, mga kapatid, but the false mga despise it, ang mga mamang ay tinutuya yun ang pagkatakot sa Diyos. Huwag mong tuyain ang kagandaan ng loob ng Panginoon. Kundi purihin mo ang Panginoon. Salamat sa karunungan. Salamat sa papaalala mo, Panginoon. Kaya mga kabataan, naalipin po ni Antichrist ngayon. Hello? Bata ka ba ba o matured ka na sa Panginoon? Hello? Ang sabi po, the Satanic Temple dedicating largest satanic gathering in the history in the Boston Mayor required mask. Sabi niya, ano pa? Nagproklama sila dedication noong 2023. Nung karoon ng COVID-19. So, namamayagpag po ang Antichrist, si Satanas. Kaya nga marami na kinukontrol ngayon ang mga tao sa buong mundo sa pamagitan ng system niya, sa pamagitan ng gadget niya. Kaya nga, sabi dyan, Satanist Church declared on September 23, 2015 to 2025, it is the year of Lucifer. Kaya itong taon pala, the year of Lucifer. Mga Luciferian na hindi na naniwala kay Jesus Christ. Mga Luciferian na hindi na nagsamba kay Jesus Christ. Tayo, hallelujah, kay Jesus Christ tayo. For Christ's sake, we worship God. Hallelujah. There is no other God can able to save us. There is no other God that can able, hallelujah, to deliver us. Only Jesus. Hallelujah. Acts chapter 4 verse 12. Is there any other name? There is no other name under heaven given among man where must man be saved. Wala na ibang pangalan na ibinigay sa tao sa ilalim ng langit. Hallelujah, sa sukatan ni kaligtas sa pangalan naman ng Panginoon. Amen ba? Amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, in Romans chapter 11 verse 25, ang propesya that be not ignorant, that you should not ignorant of this mystery. Huwag tayo magkawalang malay sa mga kahiwaga nito. The blindness of in Israel was in part o bahagi lamang. Ang pagkabulag ng bayan ng Israel ay bahagi lamang. Is happened to Israel until the fullness of the Gentile become. Ang fullness of the Gentile. Bakit ang fullness of the Gentile ay darating? The fullness of the Gentile, it is the repletion or the completion. Kailan na completion? Kailan kaganapan?
ipangaral ng Ebanghelyo sa buong daigdig. Yan ang completion. Kailangan mo ipapangaral. Kaya nga ang mga Pilipino, kahula ang mga Pilipino ay magiging missionary sa buong daigdig. Dahil po, ang mga Pilipino, sila tayo mga Pilipino, ang pumirma, ang presidente natin, mga kapatid, pumirma nung kapanahonan para magiging nation ng Israel noong May 14, 1948. Kaya nga, salamat sa mahal ng Panginoon, ang Pilipinas, mahal ng Panginoon, ang bayan ng Israel. Dahil sabi sa banal na kasulatan, ipag-pray natin ng Israel, sa Psalms 122 verse 6, and sabi niyan, they that pray for the peace of Jerusalem shall prosper. Ipag-pray natin ang bayan ng Israel. Sabi niyo, ipag-pray kong bayan ng Israel para hallelujah, pagpapalain ako. Ang sikreto ng pagpapala, ipag-pray mo ang bayan ng Israel para pagpapalain tayo. Amen ba? Pinag-pray niyo bang Israel o makasarili kayo? Kaya nga, ipapangaral mong Ebanghelyo sa buong sanglibutan at darating ang wakas. Kaya nga, ang fullness of the Gentile is the completion na ipapangaral ang salita ng Panginoon. And then, in Romans chapter 11, verse 26, ang sabi niyo, so, all Israel shall be saved. Ang lahat ng mga Hudyo ay maligtas ng Israel. Nasusulat na ililigtas ng Panginoon and shall turn away ungodliness from Jacob, itong Israel. Ang kanilang mga hindi maka-Diyos ay maging maka-Diyos na sila. Amen ba po rin natin, Panginoon, mga backsliding, magbalik-loob na kayo sa Panginoon habang hindi kayo maiwan. Those who will not receive Jesus Christ, those who will not restore, you will be left behind, maiwan. Kapag maiwan ka sa iyong pag-flight mo, nalulungkot ka. Lalo na kapag maiwan ka sa flight ng rapture, kailangan natin, hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, huwag mo kayo iwanan, Panginoon. Huwag mo kami pabayaan. Huwag mo pabayaan ang aking pamilya, ang aking mga kapatid, ang hallelujah, ang aking buhay, na maiwan. Kailangan makasama kami, Panginoon, sa pagbabalik. Amen ba? Hallelujah! Amen! Praise God! Kaya, ang palatandaan, ito po, dahil ngayon ng Bible study brings Jews and Christian together. Sinabi sa 7:8 na dati hindi na tinatanggap ang Biblia ng mga Christian. Gusto nila lang ang Torah, Deuteronomy. Yan ang natawag na ang Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Yan po ang Torah. So po, ang Israel ngayon, tinanggap na nila. Magkaroon sila ng Bible study, ibig sabihin, kaganapan na ipangaral ang salita ng Panginoon, kaganapan ng fullness of the Gentile, kinakailangan, hallelujah, hiping sa ating, darating na ang wakas, darating na ang pagbalik ng Panginoon, hallelujah, huwag tayong magpatumpik-tumpik, kailangan mo, hallelujah, maglingkod sa Panginoon, kailangan mo maging masigasig sa Panginoon, amen ba? Hello? Kaya nga, nag-Bible study kapag hindi ka nag-Bible study. Praise God, sabi ng pastor, mag-Bible study tayo, mag-Bible study kami. Kapag hindi tayo nag-Bible study, silang Hudyo, nag-Bible study na. Sino hindi dito nag-Bible study? Mag-Bible study na tayo, ibig sabihin mag-aaral sa salita ng Panginoon. Amen ba? Para matuto tayo sa salita ng Panginoon. Dahil i-share mo ang Ebanghelyo ng ating Panginoon at darating ang wakas. Inipuri natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Ano sinabi ni Netanyahu? Sinabi ni Netanyahu ng mga kapatid ng Prime Minister po ng Israel, sabi niya, Bible is our present and our future. Ngayon lang sila nagsasabi na ang Biblia ay ang presente nating kalagayan, ang ating kinabukasan. Kaya nga tinanggap na nila ang Biblia. Amen. Puri natin ang Panginoon. Tanggapin mo ang salita ng Panginoon. Amen ba? Sino dito walang Biblia? Cellphone, mayroon. Ngayon, ang tinatanggap nila ang salita ng Panginoon. Sabi mo, I need your words po, Panginoon. Bibili ka ng Biblia. Ang cellphone mo, marulubat. Ang cellphone mo, may nakikita ka pang na mga bastos dyan. Kinakailangan Word of God. Amen ba? Ang salita ng Panginoon. Kinakailangan mo ang Biblia. Amen. Bibili ka na ng Biblia. Bibili ka ng cellphone. Mahal nga. Biblia, mura lang. Pero, walang Biblia. Tinatamad mag-Biblia.
Sabi mo, Lord, pangako ko, Panginoon, bibili ng Biblia. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Lord, I promise, Lord, I will buy, hallelujah, my Bible, hallelujah. Bibili ako ng Biblia. Praise God. Amen ba? Sila nga naniwala. Amen? Okay? At, ang sabi ni Netanyahu, I believe in the Bible. At sabi niya, the only truly protect Israel because he's the only candidate that truly believes the Bible. Siya lamang ang naniniwala sa Biblia na protection sa Israel. Kung proteksyonan ng Panginoon ng Israel dahil sa Biblia, ang mag-protect po sa atin, ang mag-iingat sa atin kapag mayroon kang Biblia. Diba? Kapag wala kang Biblia, wala mag-protect sa iyo. Marami na patutuon ng mga sundalo nung siya binaril, nung may Biblia siya, hindi siya tinaglan. Mga kapatid, dahil yan po ang milagros salita ng Panginoon. Nalubog ang kanilang sasakyan, may Biblia siya, naligtas siya. Dahil ibig sabihin, the Word of God is powerful in Hebrews chapter 4 verse 12. At sabi niya, for the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged swords, piercing even to the dividing of soul and spirit, and even in the joining of your marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang salita ko ay mabisat makapangyarihan, matalas magkabila ng talim, at tumatagos buto mo sa kaluluwa at espiritu. Ang salita ng Panginoon, tumatagos sa buto mo, kaluluwa at espiritu. Ang salita ng Panginoon. Kaya, ang salita ng Panginoon, pwede papatay at pwede rin bubuhay. Ang salita ng Panginoon, pwede papatay at pwede bubuhay. Dahil sabi ng Panginoon, ako'y bubuhay, ako'y pumapatay. Deuteronomy 32 verse 39. Ako'y pumapatay, ako rin bumabuhay. At ang iyong mga salita ay pwede rin papatay, pwede rin bubuhay. Proverbs chapter 18 verse 21. Kapatid, death and life is in the power of your words, of your tongue. Kaya, i-declare natin ang buhay, hindi kamatayan. I-declare natin ang kasaganaan. Mula ngayon, sabi ko sa Pasko nito, sa New Year, I declare blessing, I declare healthy body, I declare hallelujah, more soul will be saved, na wala na hindi na ako mamatay sa takdang panahon. Bibigyan ko ng buhay sa takdang panahon. Hindi ba? May manamatay po sa atin, ibig sabihin tinakda na siya. Mga kapatid, disappointed at naman mas die, sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27. Pero pwede mo naman sa i-extend pa. Hindi pa si Kaya na mamatay siya, i-extend pa na pa ng 15 years. No? Mga kapatid, kaya na pa i-extend ng Panginoon, amen ba? O kung darating ng Panginoon, Lord, darating ka na Panginoon, amen ba? Pero sabi naman ng iba, kung namatay ka, ay hindi ka na maghihirap. Mabuti kung hindi ka na maghihirap. Kung maghihirap ka pa sa iyong karamdaman, yan, maghihirap pati yung pamilya. Di ba? Sabi mo, Lord, hindi na ako maghihirap ng karamdaman. Gusto ko maging malusog ang aking katawan. Dahil sinabi sa 3 John verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper in health as thy soul prospereth. Pangako ng Panginoon, maging malusog tayo, maging hawa po tayo sa kalusugan at kalakasan. Diyan po pangako ng Panginoon. Ideklara mo sa iyong mga bibig. Araw-araw, Lord, maging malusog ang katawan ko. Hindi ako magkasakit na, hindi ako sakitin. Maging malusog ang katawan. Amen ba? Amen ba? Ang kalusugan ay kayamanan. Di ba, amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Ngayon po, ibig sabihin, itong muli na kapanahon, ang report po, the report suggests Iran has over 1 million converts to Christianity. Million na po. Hindi lamang 1,000, million na ang naging Kristiyano doon po sa Iran. Kahit po sa Israel. Dahil po, ang mga Muslim na matigas ang kanilang puso, ay binuksan ang kanilang puso. Dahil ang Panginoon mismo ay nagpakita sa kanila. If God is revealed upon your life, you encounter Jesus Christ, you will never be the same. Hindi ka manatili ka pa rin sa iyong kalagayan. Babaguhin ka na pa rin. God will change your life.
Hallelujah. Dahil siya na mabigay sa'yo ng kapayapaan. Na-encounter mo ang Panginoon. Ang Panginoon mismo nagpakita sa kanila. Nandrasyado mga kapatid na ako itong, hallelujah, ako ito na nabayo sa krus, may sugat ang kanyang kamay at tagiliran. Wala nang iba, si Jesus Christ. At siya ang Diyos mga kapatid ay darating. Amen. Puri na tapayin. Alam niyo po kapag matigas ang puso ng tao, kailangan lang revelation ng Panginoon. Kailangan lang encounter ng Panginoon. If you will encounter Jesus Christ, don't be hard-headed. Kapag narinig mo ang salita ng Panginoon, kapag nakita mo ang Panginoon, huwag kang maging matigas ang puso mo. Sabi po sa Hebrew chapter 3 verse, mga kapatid, 15, if you heard His voice, harden not your heart. Kung narinig mo ang boses ng Panginoon, huwag mo mapagbatigasin ang puso mo. Palabutin mo, Lord, papasok ka sa buhay ko. Baguhin mo ako, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Kung paano yung mga Muslim na yan, matigas ang ulo nila yan. Pero nung sila po ay kinausap ng Panginoon, naging malambot ang kanilang kalooban ng puso. Dahil po mismo ang Diyos ay nagpakita sa kanila. Amen ba? Hallelujah! Bakit naririto ka? Dahil pinalambot ang puso mo. Na habang baguhin ka na, maglilingkod sabi mo, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Maging matapat ako sa iyo. Maging masunurin ako sa iyo. Kahit darating ka na, Panginoon, huwag mo kong iiwan pagdating mo, Panginoon. Kukunin mo ako. Isasama mo ako, Panginoon, sa pagbabalik mo, Panginoon. Amen ba? Amen! Sabi ng Panginoon, sasama kita kung ikaw nagpatuloy. Naging matapat, maging masunurin, maging mabait, may pagmahal sa akin. Amen ba? Hallelujah! 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 Amen! Amen? Yan po. Ang katotohanan. Ang sabi po, mga kapatid sa balita, mga kapatid, sa Holy Vlog, mga kapatid, 2.4 billion people are Christian. Kaya the fastest growing, mga kapatid, ang Christian. Ang mga kapatid, 2.4 billion, ang Islam ay 1.8 billion lang. Mga kapatid, Hinduism ay 115 billion. Ang Buddhism ay mga kapatid, ano lang? Ang 5 to 8 million lang sila. 7% lang. So, ibig sabihin, bakit dumami na dumami ang mga Christian? Dahil ang mga pinili ng Panginoon ay papalapitin niya. Mga pinili batandaan natin ang sabi ng Panginoon. Kahit ang mga pinili ay malinlang kapag hindi ka maging matalino. Sabi sa Matthew chapter 22 verse 14, many are called, but you are chosen. Many are called, but you are chosen. Sabi sa Matthew 24 verse 22, because of the elect sake, He will shorten the days. Because if He will not shorten the days, even the very elect will be deceived. Ano sa Tagalog yan? Nangahulugan dahil sa mga pinili ng Panginoon. Pinapaikli niya na ang panahon. Ibig sabihin, pinamadali niya ng propesya na mangyayari. Dahil kapag hindi niya paikliin ang panahon, walang maliligtas kahit ang kanyang mga pinili. Purihin natin ang Panginoon ba? Hallelujah, 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 hallelujah. Kailangan mo magsasalita na. Amen? Praise God. Hallelujah. Mag-evangelize na tayo. Sabi mo, Lord, mag-evangelize na ako, Panginoon. Huwag ako mananahimik. Kapag mananahimik ka, sa Satanas ang magsalita sa iyo. Kaya ngayon, magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Lord, I will speak. I will shout. I will teach. Hallelujah! Magnipayo, Panginoon, na wala na ibang pangalan makapagligtas sa akin. Kaya yung Muslim na, nakukonvert sila dahil nagpapahayag ang Panginoon sa kanila. Gusto mo? Gusto mo maging Jonah? Saan ka na susunod sa Panginoon pag dumating ang dilubyo? Si Jonah, sabi ng Panginoon, Jonah, pumunta ka sa Nineveh para naman babalaan mo sila. Eh, pumunta sa Tarsus. Si Jonah, sabi ng Panginoon, ayaw maniniwala, sige, padala kita ng dilubyo. Ang sinakyan ng barko, pinadala na ng bagyo, halos malubog ng barko. Eh siya tulog si Jonah. Tulog si Jonah. Ang sabi ng mga teklante, natataranta na kami, malubog na tayo, tulog ka pa dyan. Ngayon may mga Kristiyano na hindi sumusunod, tulog
Natutulog ka ba? O gising na? Sabi niya, hoy, gising! Hallelujah! Praise the Lord! Amen ba? Amen? Natutulog si Jonah. Oh, sabi niya, bakit ka natutulog? Kasi hindi ako sumunod sa utos ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pupunta ako sa Nineveh, pupunta ako sa Tarsus. Sabi niya, alam niyo, ako ang dahilan dahil may bagyo. Ikaw pala dahilan? Natakot sila. Hindi po pwede ba magkaroon kami ng pananagutan sa Diyos na itatapo ka namin. Sabi niya, para manahimik na ang bagyo at ang unos, itapon mo ako sa dagat. Takot sila na itatapon si Jonah. Takot! Dahil sabi niya, mananggutan sa taong ito. Ay nagkaroon sila ng palabunutan. Kung sino mabunot, ay siya itatapon. Nung binunot si Jonah, hindi talaga sa makaipas. Siya itatapon, mga kapatid. Hindi ka makaligtas ka namin. Inutusan ka naman, no? Libunot out, Jonah, ay tatapon ka talaga. Tinapon, mga kapatid siya. At nanahimik po ang bagyo. Alam niyo po, kapag hindi ka sunod sa Panginoon, darating ang dilubyo. No? Gusto mo ba dilubyo o susunod ka sa Panginoon? No. Gusto ka ba susunod sa Panginoon? Saka ka na lang susunod ka pang may dilubyo. Sabi, Lord, ayaw ko ng dilubyo, ayaw kong bagyo, ayaw pang lindol, ayaw ko bigwan, susunod ako sa iyo, Panginoon. Ipapangalan kita, Panginoon. Amen! We will pray and we will commitment. We will have a promise, Lord, I will preach the gospel. I will teach the gospel. Dahil darating ka na, Panginoon! Hallelujah! 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 Amen ba? Oh, kapag manahimik pa tayo, ay magagalit ang Diyos sa atin. Padadalan tayo ng Panginoon dilubyo. May galit na, takot tayo sa bigwan. Alam, kapag may bigwan na, marami pong mamatay. Oh, gusto ba natin darating ang bigwan? O susundin natin ang Panginoon? Amen ba? Sabi natin, Lord, susundin mo na po, Panginoon, ang utos mo, Panginoon. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Lord, I promise, Lord, I will teach the gospel. I will have a Bible study. Amen ba? Magbabawas study ba tayo? Amen? Amen. Manalangin ba tayo? Amen? May prayer warrior tayo dito araw-araw dito yung gabi, alas 6. Pero sige, pumunta kayo dito, wala na yung ginagawa. May punta kayo dito para mag-pray tayo sa Panginoon at mag-Bible study tayo bago tayo mag-Bible study na tayo darating ng Panginoon. Dahil pagdating ng Panginoon, sabi ng Panginoon, anong ginawa mo sa langit? Anong ginawa mo sa lupa? Panginoon, nag-aaral ako ng mabuti, nakatapos ako ng engineer, nakatapos ako ng abogado, nakatapos ako ng teacher. Sabi ng Panginoon, pinakaral mo ba ang salita ko? Nagbabawasali ka ba? Iyan lang, Panginoon, nakalimutan ko. Mayroon kang pananagutan sa akin na hindi mo sinalita ang aking ebanghelyo! Amen! Yun sabi ng Panginoon sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, taking vengeance to them that believe that God and obey not the gospel of the Lord Jesus Christ. Ano 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. Ang Panginoon galit na galit, umaapoy ang galit niya sa hindi maka-Diyos at hindi sumusunod sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Sabihin natin, Lord, susunod ako, Panginoon. Ayaw ko na dilubyo, ayaw ko bigwan. Ikaw ang susundin ko, Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Amen ba? Amen. Praise God. Kaya, ang sabi po, itong palatandaan, in Revelation chapter 6, verse 8, dahil po sa salot, ang sabi nun, the fourth part of the earth to be killed with sword, to be killed with hunger, to be killed with death, to be killed with the beast. Ang Diablo, si Antichrist ay papatay. Siya ay magpadala ng gutom na ayaw tatanggap sa kanya at pupugutan niya ng ulo, papatay sa swords niya. Ilan po ang mamatay? Fourth part of the earth. Ang fourth part of the earth ay 25%. 25%. 25% mga kapatid sa 9 billion. Kasi 9 billion po tayo, almost 9 billion po ang buong population ng buong mundo. Ano pa? And in Revelation chapter 9 verse 15, the fourth angel lost
and were prepared unto the hour and the day and the year, and to slay the third part of men. Papatayin ang ikatatlong bahagi ng mga tao sa mundo. At ikatatlong bahagi lang yan. 33% ng out of 9 billion. Ibig sabihin, ang total yan ay 58%. 58%. Ano? Ano yan? Yan po. Ang total ng world population, almost 9 billion. Almost 9 billion. So, ang mamamatay, 58%. Almost 50 of the total population will be perished. Mamatay. Mangyayari ba yan mamatay? Ang dami na pong namatay. Namatay sa unos, namatay sa lindol, namatay sa bagyo, namatay sa baha, namatay sa karamdaman ng COVID-19, namatay sa iba't ibang sakit. Namatay po na sagasaan, namatay na baril, namatay mga kapatid, iba't ibang sa digmaan. Oh, di ba? Kaya, ano pa na gawin ni Antichrist? Ito po. Estimated 210 million people suffer from social media and internet addiction. Alam niyo po, ang social media pala ay yan ang papatay sa mga tao. Dahil maging addict na ang tao. Naging addict ka ba sa social media? Yan ang propesya. They are addicted in the internet. According to technology in society, lost most behavioral addiction. Nawala na sa sarili. Nagwawala kapag hindi mo pagbigyan ang gadget ng social media. The latest edition, official handbook of the psychiatrist, sa mga psychiatrists. Ang sabi na, does not recognize social media addiction as a medical condition. And social media sa kanya, hindi naman totoo hindi mangyayari yan. Dahil it is the population control. It is the population control yun. Na ang tao ay unti-unti ay ididiminis sa pamagitan ng iba't ibang pamaraan. Kaya nga, however, the social media dependency is a real addiction. Ang social media is a real addiction because symptoms similar to drugs addiction and withdrawal when social media cannot be assist. Hindi po mapipigilan mo. Kung minsan, kukunin mo ang cellphone sa mga bata, nagwawala. Nagwawala dahil naging addict na sa social media. Hello? Naging addict ka na ba sa cellphone? Yan ang gawa niya ni Satanas. Gagawin ka niyang addict. Na-addict ka na sa cellphone, hindi ka na-addict sa Panginoon. Hindi ka na-addict sa panalangin. Hindi ka na-addict sa pagsamba. Kundi maging addict ka na sa social media. Yan ang propesya na gusto ni Satanas ang tao maging addict sa kanyang sistema. Kaya, sabi na, hoy, gising! Huwag na tayo maging addict sa sistema ng Antichrist. Kaya nga sabi sa Isaiah chapter 60, arise and shine your light. The glory of the Lord is come. Gumising ka na! Ipagliliwanag mo ang liwanag ng salita ng Panginoon upang ang kalawalatian ng Panginoon ay sisinag sa iyo. Ano magliliwanag? Ang salita ng Panginoon. Sabi mo, huy, gising! Amen. Magliliwanag na tayo. Amen. Ipangaral mo ang salita ng Panginoon. Huwag kang maging addict sa social media. Tayo ay magpakapuspos ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! 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 And 2 Peter chapter 3 verse 10, he said, for the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heaven shall pass away,
with a great noise, and the elements shall melt with a fervent heat, and the earth also and the works that are therein shall be burned. Masusunog ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Mamahalin mo ang mga bagay, mahalin mo ang cellphone mo, mahalin mo ang kotse mo, mahalin mo ang iyong kagamitan, ang iyong bahay. Hindi ako makasimba kasi walang bantay sa bahay ko. Hindi ako makasimba kasi may pupuntahan ako. Hindi ako makapupunta sa Panginoon kasi mayroon akong kausap na kayo mag-milyon. Sabi diyan, masusunog lahat yan. Masusunog lahat yan. Ano sabi diyan? Seeing that all these things shall be dissolved. Ang lahat na ito ay malulusaw, mawawala. What manner of person ought ye to be in all holy conversation and godliness? Anong uri ng tao na ang iyong sasabihin upang ikaw ay magpakabuti na at magpakabanal? Anong uri? Dahil sinabi sa verse 12, looking for a hasting unto the coming of the day of the Lord. Titingnan natin, nagmamadali ang pagdating ng Panginoon Diyos. Wherein the heavens being on fire, nagmamadali ang Panginoon na susunugin na ang langit at lupa. Shall be dissolved, malulusaw ito, mawawala ito. And the elements shall melt in the fervent heat. Ang lahat ng mga elemento, malulusaw ito. O, mamahalin mo ba ang mga gamit mo? Kuminsan, dahil sa wala kang gamit, hindi mo maglilingkod sa Panginoon. Ayaw ko magsamba kasi wala kang sasakyan. Ayaw ko magsamba kasi wala namang ko cellphone. Hindi mo ko binigyan. O, kasi wala kang bagong damit, wala kang bagong sapatos. Hindi dahilan yan. Kapag mahal mo ang Panginoon, kahit wala kang bagong damit, kahit wala kang bagong sapatos, kahit wala kang cellphone, kahit wala kang mga kapatid, boyfriend, wala kang girlfriend, ang mahalaga, mahal mo ang Panginoon! Amen ba? Kapag inuno ang Panginoon, bigyan ka niya na the best in your life. Amen, puri natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen ba? Amen! Hallelujah, hallelujah! Unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Praise God, amen and amen, amen. Amen? Kaya, malulusaw lahat yan. Malulusaw ang lahat ng mga bagay sa mundo ito. Kaya panghuli po, ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 12, nevertheless, ganun pa man, we according to His promise, look for a new heaven and a new earth wherein dwelleth righteousness. Hinahanap natin ang matuwid na buhay, matuwid na pamalaan, mga kapatid, sa bagong langit at bagong lupa. Dito sa mundo, maraming katiwalian, maraming kapahamakan. Ang pagbabago, ang Diyos lamang, mga kapatid. Sa Diyos lamang ang pagbabago. Kapag maghahari si Kristo sa buhay mo, ay mayroong pagbabago. Kapag wala si Kristo sa buhay mo, wala kang Diyos, mga kapatid. Diyos ko po na lang ay mangyayari sa buhay mo. Sabihin mo, Lord, hallelujah, hindi Diyos ko po. Sabihin mo, Jesus, maghari ka sa puso ko. Jesus, hallelujah, maghari ka sa buhay ko. Hallelujah, hallelujah. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Hallelujah, sa utos mo. Hallelujah. Kaya mayroong awit, where He lives, will I follow. Kung saan ka, Panginoon, Lord, mamuhay, ako'y susunod sa iyo po, Panginoon. Amen. Hinilig ko po tayo lahat. Praise God. At magkaroon tayo ng pledges sa Panginoon. Magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Magkaroon tayo ng panata sa Panginoon, Lord. I will obey you, Lord. I will proclaim and teach your words and to have a Bible study, Panginoon. I will pray, hallelujah. I will fast, Panginoon, Lord. I will teach your words. Dahil ikaw, sabi Panginoon, the end shall come. Praise God. Dahil sabi ng Panginoon, darating ang wakas. Darating ang wakas kung ipangaral mo ang salita ng Panginoon. Bakit hindi pa dumating ang wakas? Bakit hindi pa dumating ang wakas? Kasi hindi ka nangaral eh. Kasi hindi ka nangaral eh. Nanahimik ka eh. Kaya hindi pa dumating ang Panginoon kasi nanahimik tayo. Mula ngayon, magkaroon tayo ng panata. Lord, hindi na ako manahimik. Mangangaral ako. Diba?
tayo lalapit sa Panginoon. Luluhod tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng panata sa Panginoon. Lord, I promise, Lord, fill me with the Holy Ghost. Fill me with fire. Fill me with power. I will teach and preach the gospel. Hallelujah. The kingdom. Hallelujah. In Jesus' name. I will teach and preach with the kingdom of God at hand. Hallelujah. Ituturo ko ang iyong mga salita. Ituturo ko yung kaharian. Na ang kaharian hindi pagkain, hindi inumin, kundi sa banal Espiritu Santo ng Panginoon. Lord, hallelujah. Hallelujah. In Romans chapter 14 verse 17, salamat po Panginoon. Salamat po Panginoon, Lord. I love you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Manalangin tayo sa Panginoon. Luluhod tayo sa Panginoon. The altar is open. Hallelujah. To pray. Hallelujah. Huwag tayo makatayo lamang dyan. Magpakaroon tayo ng panata sa Panginoon. Lord, I will pray, Lord. Hallelujah. I will obey your words po, Panginoon. Maging righteous ako sa iyo, Panginoon. Magkaroon ako ng panata, Panginoon. Huwag ako manahimik po, Panginoon. Na wala akong ginagawa, Panginoon. Mayroon na akong gagawin sa akin, Panginoon. Kung kami, hallelujah, magsalita, Panginoon. At darating ka na po, Panginoon. Kaya hindi ka pa dumating dahil hindi kami nagtuturo, hindi kami nagbabasano, hindi kami nagsalita, Panginoon, Lord. Mayroon kami, Panginoon, mga pagkukulang. Mayroon kami pagkukulang sa iyo, Panginoon, Lord. Forgive us, O Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, Lord. Sa aming Panginoon, walang paggawa sa iyo. Forgive us, Lord, na kami nahiya. Forgive us, Lord, na kami naging tamad. Forgive us, Lord, naging mayabang kami sa aming sarili, Panginoon. Forgive us, Lord, na kami, Panginoon, makasarili lamang sa aming buhay. Baguhin mo kami, Panginoon. Magsalita ka po, Panginoon, sa aming puso, sa inyong isipan, na kami hindi na mahiya, Panginoon. Sabihin mo, Lord, I will speak, Lord. Lord, I will teach, Lord. Hallelujah. I will study to everyone, Panginoon, Lord. Na ikaw ay darating na po, Panginoon, Lord. Ang iyong masalita ay totoo, Panginoon. Kinasakalabala sa kiyo. Ayasakalabala sa kiyo. Salamat po, Panginoon. Ayasakalabala sa kiyo. Salamat po, Panginoon. Ayabalaya sa kiyo. Ayasakalabala sa kiyo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Ikaw, hallelujah, hallelujah, nagpapaalala sa amin po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na gagawin sa aming buhay. Hallelujah, Jesus, oh God. Gamitin niyo po, Panginoon, Presidente to. Magtuturo kayo, mag-Bible study po, Panginoon, Lord. Your words, oh, Panginoon, Lord. Lord, si Brother Mel, Panginoon, hindi na sa mananahimik. Magtuturo, Panginoon, Lord, sa kanya, kasanduluhan, Panginoon, mag-Bible study, mga yung mga salita, Panginoon, pandara niya makas, hallelujah. Bigyan mo siya ng lakas sa loob, Panginoon, Lord, Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, 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 Lord. Bigyan mo ng lakas sa loob, Panginoon, na magtuturo mo ito, Panginoon, Lord. Bible study po, Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord. Ang kaluluwa nito, Panginoon, huwag kayo manahimik pa in Jesus' name. In Jesus' name. Build us a power, build us a power, build us a Holy Ghost, hallelujah, Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name. Lord, gamitin mo po, Panginoon, si Julia Pilago, Panginoon. Mahal magtuturo kahit siya ng mga konduktor, Panginoon. Mangaral siya, Panginoon, sa katawan na dami po mga tao. Karga niya palagi tuwing hallelujah siya, magbiyahe po, Panginoon, Lord. Pwede ipagsalita ang iyong ebanghelyo, Panginoon. Hindi namin kakahiyak po, Panginoon, Lord. Hallelujah. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is a power to God, to salvation, to everyone that believe it, to the Jews and also to all the people in Jesus' name. Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Gamitin mo po, Panginoon, na hindi kami mayak, Panginoon. Magtuturo sa mga salita. Hallelujah, ito pa si Brother Bowie, pinahamat mo, pinagaling mo siya. Hayasakalabalaya sakiya, hayasakalabalaya sakta. Salamat po, Panginoon, Lord, sa agalingan. Salamat po sa agalingan. Salamat po sa agalingan. Salamat po, Panginoon, magsalita, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Gamitin mo po, Mother Jerry, Panginoon, na matuturo siya yung salita, Panginoon, sa pangalan mo po, Jesus. Sa pangalan mo po, Jesus. Sa pangalan mo po, Jesus. Hallelujah. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. 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 Hallelujah, Lord. Magsalita na magtuturo, Panginoon, sa Sister Bibi, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hindi manahimik pa, Panginoon, Lord. We'll do something for you, Lord, Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Sige, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Salamat po na rito, Panginoon, Lord. Sister, Panginoon, Lord, pili. Hallelujah. So, this, Panginoon. Hallelujah. Bless me na here, Panginoon, Lord. Hallelujah. Kausapin mo siya, Panginoon. Hindi siya mahiya. Magtuturo, Panginoon, magsalita, Panginoon. She will speak. She will teach me your words, Panginoon, Lord, that she will not be ashamed, Panginoon, of the gospel. It is the power of God to salvation. It is the power of God, hallelujah, to salvation, in Jesus' name.
In Jesus' name, Lord, gamitin mo po, Panginoon, si Mother Leo, Panginoon, siya, na magtuturin po, Panginoon, Lord, ay mga salita, Panginoon, teach the preach the gospel in the name of Jesus. Ang kanyang kasabla, Esther Ruda, Panginoon, Diyas sa kalabalaya sanda. In the name of Jesus, in the name of Jesus, si Father, Panginoon, Del Rosario, Panginoon, bless, Panginoon, hate, Panginoon, na magsalita, Panginoon, Lord, speak, Panginoon, your words, Jesus' name. Hallelujah, step, Panginoon, Lord, hallelujah. Alpas Del Rosario sa kalusugan, kalakasan, sa kanyang katawan. Hallelujah, hindi siya magkasakit, siya ay magpatotoo, siya mangaral sa kanyang, hallelujah, kapitbahay sa kanyang mga kakilala pa, Panginoon, Lord. Dito darating nga po, Panginoon, salamat na rito, Panginoon, Lord, sa tema, hallelujah, hallelujah, Melba, Panginoon, bless mo, Panginoon, Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, salamat po, Panginoon, Lord, salamat po, Panginoon.